be devoted to that everlasting God. Amen? Amen. Let us worship Jesus. Offer a devotion to God. Wait upon the Lord, wait upon the Lord.
namamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Lalo na sa mga taong sumusunod consistently sa mga utos ng Panginoon. At sa mga tao na may banal na pagkatakot sa Diyos, sila po ay makakaranas ng mga himala na bagay sa Panginoon. At sila po ay makakaranas ng patuloy na pag-ibig ng Diyos magpawalang hanggan. Amen! Sino po dito yung mga sumusunod sa ating Panginoon? At nakakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Lord, this is our song to you, Lord. We want to consistently devote ourselves to you. We want to be loyal to you, Lord. We want to be committed to you, everlasting God, like you. We want, Father, to serve you and to love you more. Like you, Lord, who loves us so much. With this I worship you, O Lord my God. With this I worship you with all of my heart. I promise to love you, I promise to serve you more. With this only Lord that I am. With this so little, Lord, that I've got, I promise to love you, I promise to serve you more. Consistently devoted to God. With this I worship you with all of my heart. With this I worship you with all of my heart. I promise to love you, I promise to serve you more. With this so little that I have. With this so little, Lord,
kahulugan. I bow down in worship, for there's none like you. I bow down in worship, in awe of you. I will never stop, never stop. I will never stop, never stop. I will never stop, never stop. Giving you praise. Ating maliliit na kamay ay ipalakpak sa isang napakadakilang Diyos ngayong umaga. Ipalakpak muna natin ang malaya at luwalhatiin natin ang ating Diyos. The Spirit of the Lord is touching the place. Oh Lord, receive our humble adoration, God Almighty. Oh Lord Jesus, Lord Holy Ghost. And I promise, Lord, promise to serve you more. With this I worship you. With this I worship you with all of my heart. And I promise, Lord, I promise to love you. I promise to serve you. Oh, pakitaas mo ang kamay, ang maliliit na kamay sa malaking Diyos. With this little, so little, Lord, that I have. With this so little, Lord, that I have. I promise to love you. I promise to serve you more. Pakibaba po ang kamay bago tayo manalangin. Monday, naglilinis po ako ng kotse, ng sasakyan, and then lumapit po yung isang apo ko sa pamangkin, and then sabi niya, kung tawagin niya ako, sabi niya, Tati Joey, tutulungan kita. Eh, ang feeling ko naman, wala lang may tutulong. Sabi ko, wag na, okay na yan. Sabi niya, hawakan ko po yung hose. Sabi niya, no. Sabi niya, hawakan ko po yung basahan. Sabi ko, hindi na. Ganun ang mga bata minsan eh. Tapos maya-maya, sabi niya, alam ko na. Daddy, ikukuha kita ng isang basong tubig na malamig. So, hindi na po ako kumibo. And, bumalik po siya. Siyempre, bata lang naman ang baso. Hindi madaling hawakan. Bumalik po siya na hawak-hawak niya yung baso sa bibig. At, natatawa po ako dahil naalala ko yun. Yung kagustuhan ng bata na matuwa ako at mapaglingkuran ako. Nakalagay po to sa bibig ng baso yung kanyang 4 na daliri. At nakangiti siya, sabi niya, Daddy, kahit po malinab yung tubig, ininom ko. Siguro tatanungin niyo kung bakit. I saw the desire of itong batang ito to please my heart. Alam ko po na naman ang gawin natin, napakaliit lang ng pwede nating ibigay sa Diyos. Pero ang Diyos naman natin hindi mahirap i-please, mga kapatid. Maniwala po kayo. Yan po ang topic namin ngayong umaga. We'll be talking about becoming a delight to God. We will sing the song one more time. Pakikitaas po ang maliliit na kamay sa malaking Diyos. With this so little, Lord, that I have. With this so little, Lord, that I have. I promise, Lord. I promise to love you. I promise to serve you more. Pwede po ba malakas every instrument, lifted hands and lifted hearts and lifted so little, Lord, that I have. With this so little, Lord, that I have. I promise to love you. I promise to serve you more. One more time, everywhere, louder.
promise today, Lord. I promise to serve. 10 segundo nga pong pagpalakpak sa ating napakalaking Diyos. Woo! Igilig po ako sandali. Let us extol Him. Louder! Every surrender! Bless you, Lord. I promise to love you. I promise to serve you all. Manatili po tayo nakatayo. Turn your Bible with me in 1 Samuel 15, beginning verse 20 up to 24. Let us read the Word of God. Please remain standing as we give reverence to the reading of God's Word. And Saul said to Samuel, "But I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me, and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalek." The congregation for verse 21. Verse 22 and 23, sabay-sabay po tayo. So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed." Verse 23, "For rebellion is as of sin of witchcraft, and the stubbornness is of iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king." Pakisuot pang magandang ngiti. Pakikamayan yung katabi at sabihin, "I'm glad you're here. I'm glad you're here." Makakaupo na po kayo. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po. Ngayon pong umaga, please say, Marlon, ang aking maiksing message po, double service po tayo, ay pinamagatan kong Becoming a Delight to God. Siguro, pagtatagalugin ko po yan paano maging kaluguran sa Diyos. Marami po tayong awit patungkol sa pagbibigay lugod sa Diyos. Popular sa atin yung yung kaluguran, ang siyang nais ko maging. So yung pagbibigay lugod sa Diyos ay hindi po bago sa atin. We have a new song. Ang title po ay Inaasam ng Puso. Tatawagin ko si Joanne to sing the song for us. Siguro this is the first time that we will sing the song. Can you sing the song for us, Joanne, here at the stage, center stage, please? Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsama. Ito ang nais ko, mithi ng puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at
Diyos, aking Ama, minamahal kita ng buong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Sabay-sabay nga po tayo. Ito ang nais ko, mithi ng puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, Inaasam ng puso mo, ika'y masdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Isang beses pa. Ito ang nais ko, mithi ng puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, Inaasam ng puso ko. ika'y masdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito po ang topic natin ngayong umaga. Ito po isang prayer song na nagsasabi na ito ang nais ko, Panginoon. Nais kong mamasdan ka at magbigay lugod sa iyo. Yun po yung topic natin, becoming a delight to God. Pagkasabi po, a delight to God. Ang sabi po ng sikat na mga ngaral na si Rick Warren doon sa aklat niya, the first purpose of my life is to bring enjoyment and pleasure to God. Pagkasabi po, pleasure to God. Thank you, John. Thank you. Ang ulo daw pong layunin ng paglalang ng Diyos sa tao ay upang ang tao'y magbigay lugod sa Diyos. Revelations 4:11, the King James Version Bible says, actually po ang context nito sa langit po ito. In verse 10, nakaluklok ang Diyos sa trono ng kalangitan. At sabi po that 24 elders fall down before Him, lumuluhod, sinasamba ang Diyos. At sabi po, worship Him that liveth forever and ever and cast their crowns before Him, saying, ibasa po, 1, 2, 3. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and... Bakit po? For Thou hast... Sinasamba ang Diyos as the Creator in heaven. Pero ito po ang revelation. For Thy, pakisabi po, pleasure. Ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay nilalang ng Diyos first and foremost to give pleasure to God. At yun po yung ating topic. Hindi po tayo lubusang magiging makalubuluhan ang ating buhay kung hindi natin alam na ang isang layunin o purpose pala ng Diyos ay bigyan siyang lugod. Kagaya po ng piano, na wala na si Marlon. Ang piano pong yan ay baliwala kung wala akong gagamit. Ang purpose lang ng piano ay para magbigay ng musika. Yan lang ang purpose niyan. Wala na pong ibang purpose yan. Pag yan ay ginamit ko na patungan ng paa, lagayan ng sampay, hindi yun ang purpose. So nagiging makabuluhan ng piano kapag siya ay ginagamit ayon sa kanyang pagkakalalang o purpose. Maestro, bigyan mo nga ako ng Ask the Dirigent. Kanina ho, piano lang siya. Walang tunog. Pero alam natin yung purpose. Pero nung pinlay po siya, iba na po. Say amen. So ganun din yung ating buhay. Ang ating buhay ay nilalang ng Diyos at nagiging makabuluhan kapag ito ay ginagamit natin ayon sa purpose ng pagkakalalang sa atin ng Diyos. Yun po yung ating topic. Thank you, Marlon. I'll just call you later. Isang pastor po ang nagsabi sa kanyang aklat ng ganito. You don't truly know someone until you know what delights him or her. Hindi mo daw kilala ang isang tao
hanggat hindi mo alam kung ano yung nagpapasaya sa Kanya, kung ano yung nagpapalungkot sa Kanya. Ako po'y magbibigay ng tanong, pero huwag po kayong sasagot. Lalo na po kung katabi niyo yung asawa niyo, ang tanong ko lang alam mo ba kung sino ang nagpapasaya at anong nagpapasaya sa asawa mo? Ang sagot mo, siyempre ako. Pero, kidding aside, ano nga ba ang bagay na nagdadala ng kaluguran sa puso ng asawa mo? Kailan siya ngumingiti? Siguro ang magandang tanong, kailan siya huling ngumiti ng ngiti na hindi mo makakalimutan? Dapat natandaan po niyo yon. Are you listening? Dapat alam mo yun. Kasi ibig sabihin, yun yung panahon na naging napakasaya niya eh. Today, papalitan ko po yan, yung quote na yan. Sasabihin ko po ngayong umaga, you don't know God truly until you know what delights Him. Masasabi ko pong hindi mo kilala ang Diyos kung hindi mo alam kung ano ang nagpapasaya sa Diyos. At yun po yung ating topic. Nagkamali po si Saul. He thought ang magpapasaya at magpapangiti sa Diyos ay yung mga tupa at kambing na kanyang papatayin at susunugin para sa Diyos. Nagkamali po siya. Pakita natin, 1 Samuel 15, verse 20, 22, and 21. 21 muna. He thought, yung mga handog na yon, yun talaga ang magpapasaya sa Diyos eh. Pero pagdating sa 22, sabi ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng propeta, verse 22, has the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices? Siguro, nagising, nabulaga, nagitla, nagulat. Ang hari nang sabihin, hindi yan ang nagpapasaya sa Diyos at magpapasaya sa Diyos. Hindi yung mga tupa at mga kambing na yan. Ang magpapasaya sa Diyos ay yung pagsunod mo sa Kanya. Today, our topic is becoming a delight to God. Ano nga ba ang tunay na magpapasaya sa Diyos? So, sa susunod na mga oras, tataklain po natin, bibilisan ko dahil may communion, magbibigay po ako part 1 and part 2 po ito. Hopefully, ma-discuss natin next week yung part 2. Ang aking sermon idea, if bringing pleasure to God is the first purpose of my life, then my most important task is to discover what delights God and how to do that. Kung ang pinaka-importante na layunin ng buhay kong ito ay magbigay lugod sa Diyos, dapat alam ko kung ano ang nagpapasaya sa Diyos. At dapat gawin ko yon para maging masaya ang Diyos. Maghahanay po ako ng ilang talata, magkisimula po ako sa aking simpleng outline, scriptures and definition. Ang ibig ko lang sabihin, ilalagay ko po yung mga talata that talks a lot about the delights of God, and we will try to have a simple definition. What do you mean by delight? Una po, yung Numbers 14 verse 8, ang text po niyan, ang konteksto ay magdi-decide sila to possess the promised land or not. After 40 days na nag-spy sa promised land, pangit ang report ng 10. So they decided na bumalik na lang sa Egypt. Sabi nila, pili na lang tayo ng leader. Pero si Caleb and Joshua, iba ang kanilang pananaw. Sabi ni Joshua at Caleb, if the Lord delights in us, kung ang Diyos ay nalulugod sa atin, then He will bring us into this land. Ang nagbibigay ng kumpiyansa kay Caleb at kay Joshua ay ang paniniwalang kung ang Diyos ay nalulugod sa kanila, hindi sila iiwanan ng Diyos. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Mahalaga po na alam natin sa sarili natin, ay tanong na po ba niyo yun? Lord, nalulugod ka ba sa akin? Lord, masaya ka ba sa paglilingkod na ibinibigay ko sa iyo? Minsan hindi po natin natatanong po yun eh. Pero kailangan maitanong natin yun. Kasi doon natin makikita yung ating espiritualidad. And then we know the story, they refused to enter the promised land. Please look at me, church. It took Joshua and Caleb another 40 years. Handa na po sila to possess the promised land, but the Israelites, they are not ready to possess the promised land. They waited another 40 years. Kaya po medyo mabigat para kay Caleb at kay Joshua yung kwento. Nahila sila ng mga walang pananampalataya. 40 years sila in the wilderness. Ikot-ikot lang sila doon. If the Lord delights in us. Yun po yung isang kahulugan. Another verse, kanina binasa ko na, it is a rebuke.
an admonition. Sabi ng propeta, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices." Sabi niya as in obeying the voice of the Lord. It was his rebuking the king. Nung sinabi niyang, sa palagay mo ba, mas masaya ang Diyos at malulugod ang Diyos sa handog mo kaysa sa pagsunod mo? Another verse na binabanggit yung delight in Psalms 37 verse 4. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pamilyar po sa atin yan. Another verse, Psalms 147, 10 and 11, He does not delight in the strength of the horses. He does not take pleasure in the legs of a man. The Lord favors those who fear Him and those who wait for His loving kindness. Another verse, ito po, gusto ko po ito. Pakibasa po. 1, 2, 3. Proverbs 11 verse 1. 1, 2, 3. Ako, maganda po yan kung basahin natin ng malakas sabay-sabay. 1, 2, 3. A false balance is an abomination to the Lord, but as just way it is. Diretso ko lang i-interpret. Alam niyo, sa Diyos, ang mapandayang timbangan, literal, abomination sa Lord. Pero pagka just ang ating timbangan, nalulugod ang Diyos. Yun lang yung simpleng interpretasyon siguro. Makikita niyo yung paggamit lang natin ng timbangan sa negosyo po, ang mapandayang negosyante, ikaw po yan. Abomination sa Lord. Pero kung patas, nalulugod po ang Diyos. Basic lang naman po, madali lang naman intindihin eh. Ang nagpapasaya sa Diyos, mga simpleng bagay. Another verse, pakibasa po sabay-sabay, that I am the Lord which loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. Jeremiah 9:24. Sabi ng Lord, for in these things I delight, said the Lord. Pakita nga natin yung NIV anak, Jeremiah 9:24. Dito mas maliwanag yung pagkakasalin. Mas mababaw. Jeremiah 9:24. But let him who boasts about this, that he understands and knows me. Pakibasa po, I am the Lord who justice and righteousness on earth. For in this, ano po yung I delight? Sabi ng Lord, when we exercise kindness, justice, and righteousness, yun ang nagpapasaya sa Diyos. Kuhanin natin po yung kahulugan ng salitang delight. Ano nga ba sa Bible Dictionary yung salitang delight? Pakibasa po. 1, 2, 3. Ahay. Ito po yung kasiyahan. High degree, mataas na pakiramdam na natutuwa ka, satisfied ka, nalulugod ka. Tayo po, lahat tayo, ito po ang problema natin. May isang bagay na nakalimutan tayo. Nakalimutan natin and we often forget that God has emotion. Ang Diyos po hindi siya power lang. Hindi siya robot. Ang Diyos po ay persona. Kagaya nyo, nagdaramdam. Pag nasasaktan, natutuwa. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos po, He feels things very deeply. Yung mga bagay na ginagawa natin sa Diyos, tinatanggap po ng Diyos yun. Mahalaga sa Diyos yun. Halimbawa, umawit po kayo kanina sa Panginoon. Sinamba niyo ang Diyos. Paano tinatanggap ng Diyos yun? Ito po, Matthew 15 verse 8. Alam po ng Diyos yung mga umawit lang sa bibig at hindi sa puso. Alam ng Diyos yung mga umawit lang sa nguso pero hindi sa puso. Alam po ng Lord. These people draw near with me with their mouth. They honor me with their lips, but their heart is far. Yung mga bagay na ginagawa natin sa Diyos, akala niyo po ba maliit sa Diyos yun? Hindi po. Yung paglilingkod, things na ginagawa mo para sa Lord, inaalaga ng Diyos yun eh. Alam din niya kung nag-o-offer ka ng mainam o hindi. Sa Malakay chapter 1, verse 10, galit na galit ang Diyos. Sabi ng Lord, isara nyo na lang yung pintuan ng temple na yan. Huwag na uling sindihan yung mga bagay na yan sa altar ko. I have no pleasure in you. Sabi ng Lord, nor will I accept offerings from your hands. Alam po ng Lord eh. Why? In verse 8, kasi naghandog po sila sa Diyos ng may mataba silang tupa, may malusog silang tupa. Ang inihandog yung bulag.
Eh baligtad, di ba dapat yung hahanapin mo yung mataba kasi ihahandog mo sa Diyos? Are you there? Akalain mo ang pinili nila yung bulag. Alam ng Diyos yun. Maliit na bagay po, ano? Ang pinili nila yung pilay, eh nakikita ng Diyos yun. Sabi ng Panginoon, it is not evil. Hindi ba masama yun? Hindi ba evil yun? Sabi ng Lord. Sabi ng Lord, offer it then to your governor. Eto po, binaba niya na sabi niya, subukan mo sa gobernador mo ihandog yan. Gobernador lang yun. Matutuwa ba siya? Gagawin mo ba yan? Pero sabi ng Lord, bakit sa akin ginagawa niyo yan? Sabi niya, now where is my honor? What I'm saying today, church, is this. He feels things very deeply. Nagigilib siya, natutuwa siya, nasasaktan siya. At pag siya'y natutuwa, sinasabi din naman ng Panginoon. So yan po yung simpleng definition. To affect with great pleasure, to please highly, or to give, or afford high satisfaction or joy. In 1 Kings chapter 3, verse 5, nagtanong ang Diyos, sabi ng Diyos kay Solomon, anong gusto mo? And he's a new king, batang-batang hari. Verse 8 and 9 and 10, 9 and 10, ang sabi ni Solomon sa Diyos, bigyan niyo po ako ng puso na marunong kumilawala ng mabuti at masama. Or who is able to judge this great people of yours? Pansinin niyo po yung paano tinanggap ng Diyos yung sinasabi ni Solomon. Ito po sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga sinasabi natin, ang ginagawa natin sa harap ng Diyos, pwede po ba tayong tumingin? He feels things very deeply. Yung pagtataas mo ng kamay sa palagay mo, baliwala sa Diyos yan. You're wrong. Yung pagbibigay mo sa Diyos, sa paniwala mo, maliit sa Diyos yan. You're wrong. Ang mga ginagawa mo para sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, He feels it very deeply. May dating sa Diyos yun. Minsan may mga bagay, akala lang natin, maliit yung ginawa natin. Meron palang bigat yung ginawa mo. Minsan yung sinabi mong maliit na bagay, hindi mo alam, may impact pala yun. Yung sinabi ni Solomon, narinig ng Diyos at ang sabi ng Diyos, the speech pleased the Lord. Nalugod ang Diyos. Saan? Sa sinabi ni Solomon. Sa hiningi ni Solomon, narinig ng Lord yun. At ang sabi pa ng Lord, verse 11, tuloy-tuloy, Ninay. Because you have asked these things and have not asked for your life. Sabi ng Lord, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay. Test lang pala yun ng Lord. Dahil hindi ka humingi ng yaman. Dahil hindi ka humingi ng kamatayan ng kaaway mo. At ang hiningi mo'y karunungan upang mamahala. Test pala yun. Yung hindi mo hiningi, ibibigay ko pa yun sa'yo. Palapakan niya po natin ang Panginoon. See? When we talk about pleasure, tayo po, nalulugod tayo. Pag ako po'y nakasakay sa eroplano, nung huli po ako sumakay ng eroplano, nahalagay po kami sa may gilid ng wings ng eroplano. Tinitingnan ko makapal yung ulap. Tinitingnan ko pag tumatama yung ulap na makapal dun sa pakpak ng eroplano, talagang pumapagpag siya. Sabi ko, ang kapal ng ulap Tapos tinitingnan ko yung kalawakan, ng kagandahan ng creation ng Diyos. Nakakamangha po ang Diyos Ang kanyang creation, nakakamangha. Tayo po natutuwa. Kanina, kumanta si Joan Natuwa tayo sa ganda ng tinig, right? That's pleasure. Pag yung mga anak ninyo, mababait, natutuwa kayo. Sabi itong anak nito, ang bait-bait nito, lalo na pag natutulog. Ang bait-bait mo talaga anak pag sa picture. Wala kang kakibo-kibo. What I'm saying is nakakadama tayo ng lugod Natutuwa tayo. And ganun po, ang Diyos ganun din Kasi persona ang Diyos Now, let me move on to the second point. Fundamental facts about God's delight. Una po, sa Bible I have read that God expresses His delight. Pag ang Diyos ay nalulugod, sinasabi po ng Diyos. Kagaya kanina, 1 Kings chapter 3, verse 10. Sabi ng Diyos, natuwa siya. Alam niyo, ang unang nagbigay ng lugod sa Diyos ay ang mga bagay na nilalang niya. Genesis chapter 1, verse 10. The created things, ang mga bagay na nilalang ng Diyos,
And the Lord saw that it was good. Again, inulit yon sa verse 12. Nagsalita na naman ng Diyos at matapos malalang, ang sabi ng verse 12, and God saw that it was good. Verse 21, it was repeated 5 times. Verse 21, verse 25, verse 31. Ang mga bagay na nilalang ng Diyos, ang unang nagbigay ng lugod sa Diyos. So, talagang makikita natin, sinasabi ng Diyos yung kanyang kaluguran. Lugod na lugod siya kasi yung nilalang niya ay napakaganda. Ito po ang nakagulat sa akin. Pinag-aaralan ko po yung topic, Matthew 25, verse 21 hanggang 23. Ito po yung the parable of the talents. Yung faithful, yung mga faithful servant bumalik sa Panginoon at nag-ulat. Sabi niya, Lord, tumubo ng ganito. Sabi ng Lord, well done, good and faithful. You were faithful over few things. I will make you ruler over many things. Ito po ang nagulat ako. Binigyan nilagay ng Holy Spirit. Ito po, basa po. Enter into... Sabi ng Lord, samahan mo akong sa kagalakan ko. Kaya po pag ang Diyos masaya, madalas ganun po ang pakiramdam mo. Pag alam mong masaya ang Diyos, masaya ka rin eh. Subukan po ninyo na mali ang magawa nyo, malungkot ka. Hindi ka masaya. Ang sabi ng Lord, you enter my joy. Verse 23, again, ang ganda ng pakiramdam ng Diyos. Sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into my joy. Pwede ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Alam niyo po ba na madaming dahilan bakit po sinasagot ng Diyos ang panalangin natin? Isa po yung John 14:13-14, that His name might be glorified. Sabi ng Lord, whatever you ask in my name, I will do that the Father might be glorified in me. Isa po yan. Pero may isa pong hindi natin binabanggit, John 16:24. Alam niyo po ba kung bakit gustong sagutin ng Diyos ang inyong panalangin? Tingnan niyo po, that your joy may be full. Gusto po ng Diyos, masaya ka. Pakisabi nga po sa katabi mo, gusto ng Diyos, happy ka. Parang political ad siya tayo. Now, tell me, you see? Maging yung ating, alam po ninyo kaninang umaga, masyado po akong sumaya sa service. Natatandaan niyo po ba yung nag-testify na kapatid natin na may lupus? Natatandaan niyo? Kanina ho umaten sa first service, nanganak na po siya at normal na normal ang kanyang anak. Palapakan niya po natin ang Panginoon. Naku, mahina po yan! May picture ba tayo? Hindi niyo nilagyan ng picture. Okay, mamaya na lang. Ayan po siya. Mamaya ibibigay, hindi ko yung iahabol yung picture kinuhanan ni sino kumuha kanina? May kumuha ng picture kanina eh. Mamaya na lang niya ipakita. Alam niyo po, hawak-hawak ni Presi yung bata. Iyak na iyak si Presi. Sabi niya, tumupas, ang ganda-ganda ng bata. Oh. At alam niyo po ba, 8 months lang yung bata. At sinasabi ng mga doktor, naku, hindi pwedeng walang trace ng lupus yung anak mo kasi may lupus ka. Wala nga eh. At ang tawag natin doon ay biyaya at himala ng ating makapangyarihan Diyos. Isang beses pa nga po, di po ba ang sarap ng pakiramdam natin? Woo! Hindi ko po siya makilala eh, kasi nung huli ko siya nakita 2 weeks ago, bubuntis-buntis pa siya, nakita ko, sabi ko, ikaw na ba yun? Sabi niya, opo, Pastor. Oh my. God also expresses His displeasure. Hindi lang po yung pleasure ang sinasabi ng Diyos. Minsan pag ang Diyos di natutuwa, sinasabi rin ng Lord eh. Genesis 1, tuwa-tuwa ang Diyos. Pagdating sa Genesis 6, hindi na natutuwa ang Lord. Sapagkat pumasok na po ang kasalanan sa tao, nagpakasama na ang tao. And the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ano po ang reaksyon ng Diyos? Masaya ba siya? Verse 6, pakibasa po, 1, 2, 3. And the Lord was... Kung may isang bagay po na lubos na nagpapalungkot sa Diyos, ay pag nakita ng Diyos na tayo po ay nabubuhay sa kasamaan at kasalanan. Hindi po nalulugod ang Diyos. Alam niyo po sa Bible, it was recorded
na si David, si Haring David, nagbigay ng lugod sa Diyos. 2 Samuel 22 verse 20. Sinasabi niya, kaya siya ginawang hari, kaya siya binless ng Diyos, sapagkat, sabi niya, He brought me into the spacious place, He rescued me, because He delighted in me. Sinasabi ni David yan, 1 Kings chapter 10 verse 9. Sinasabi ni David yan, na kaya siya ginawang hari, dahil nalulugod ang Diyos sa kanya. Ayan po. He delights in me, sabi niya. But, hindi lang po is, ayan po, who has delighted in you and placed you on the throne of Israel. Pero may pagkakataon sa buhay ni David, 2 Samuel 11 verse 27, it was also recorded na na-displease niya ang Diyos. Kailan? Nung siya'y mangalo niya at nang ipapatay niya yung asawa ni Bathsheba. At nung nailibing na after the morning, tingin po kay pastor, dahil nailibing na lang naman si Uzziah, kinuha niya ngayon. Si Uriah po ang pangalan. Kinuha niya na, ginawa niyang legal wife niya, isa sa mga asawa. Sabi po, she became his wife and bore him a... Nalihim po ba sa Diyos yung ginawa niyang masama? Hindi alam ng tao na nag-commit siya ng adultery. Tingin po kay Pastor Joey, hindi alam ng tao na ipinapatay niya si Uriah. Pero nalihim po ba sa Diyos? Basa po. But the thing... Nako, hindi po nyo binabasa. Pakiulit po. Kasi, sa palagay niyo po ba yung mga pangit na ginagawa natin, may lilihim mo sa Diyos? Hindi po. And it displeases the heart of God. Ano pa po ang isang bagay na talagang displeases the heart of God? Ezekiel 33:11. Ito po. As surely as I live, declares the sovereign Lord, I have no pleasure in the... Nako, ayaw niyo pong basahin. In the... Anong isang bagay na hindi kagalakan ng Diyos? Hindi siya nagagalak na makitang ang tao'y namamatay sa kanyang masamang kalagayan. Nakita natin yung ilang namatay po dito sa Resort World, di ba? We don't know. Nakita natin yung grieving heart ng mga magulang, kapatid. Pero pag tinanong mo ang Diyos, ayan po, ang puso po ng Diyos walang kagalakan. Lalo na kung ang mamamatay ay isang taong nasa gitna ng kanyang kasamaan. Bakit, Pastor Joey? Alam po ng Diyos, mapapahamak yun. Igigising po yun, nasa impyerno na po yun eh. Ba't matutuwa ang Diyos? Ano ba ang desire ng Diyos? That they turn from the wicked ways and live. In the heart of God, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. 2 Peter 3:9. Ang isang taong mamamatay sa gitna ng kanyang kasamaan ay magdadala ng labis na kalungkutan sa Diyos, sapagkat hindi nais ng Diyos sino man mapahamak. 2 Peter 3:9, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Let me move on, kasi po ito ay lahat tulay po ito patawid sa ating topic God commands us to delight in Him. Psalms 37 verse 4, it is a command, delight thyself in the Lord and He will give you the desire of thy heart. Bakit? Bakit gusto ng Diyos sa Kanya natin hanapin ang kaligayahan? Sa Tagalog po, sa Kanya mo hanapin ang kaligayahan. Tingin po kay Pastor, sapagkat ang tao po ay hinahanap ang tunay na kaligayahan sa mga bagay ng mundo. Minsan ang kaligayahan ng tao ay gumawa ng masama, gumawa ng mali. We have the capacity, it is possible to take pleasure or to delight in which evil and foolish. Minsan ng mga tao, ang kasiyahan nila gumawa ng evil at mali. Dapat ang maging kasiyahan natin ay yung gawin ang gusto ng Diyos at ang Diyos. Yun po ang gusto ng Lord You delight yourself in the Lord. Last, fundamental facts about God's delight. God tells us what His delight. Simulan po natin. Bigyan niyo po ako ng 20 minutes at tapusin ko po ito. Then we will proceed to communion. Number 1, anong unang nagdidigay ng lugod sa Diyos? The things that God delights in, God delights when truly worship. Pakisabi po, truly worship. Alam niyo ho, naalala ko yung kwento ni Pastor Tommy Tenney. Sabi niya, it was a powerful service. Siya po yung author ng book na
God Chasers. Naging popular po, best-selling sa Amerika. One time, may isang service sila na napaka-powerful, ang daming himala. At tumayo si Pastor Tommy Kenny sa Diyos. At ang sabi daw po niya sa Diyos, Lord, thank you for a powerful service. Everybody was truly blessed, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sumagot daw po ang Lord. At sabi ng Lord, yes, Tommy. It was a powerful service. Everybody was blessed. Lahat umuwi pinagpala. Pero sabi daw po ng Diyos kay Tommy Kenny, sabi niya, Tommy, pakinggan mo ako. Natapos ang service na ako'y nauuhaw pa rin sa pagsamba at pagmamahal ng aking mga anak. Tingin po kay Pastor Joey. Umaattend po kayo, most of you, every Sunday, this service. Yung iba, alam ko, kasi isa lang naman ang upuan nyo eh. Opo. Nabili nyo na nga yan. Yung iba ngayon, naunahan sa upuan, kaya wala sila sa upuan nila. Kaya tatanungin ko kayo, ba't ka nandyan? Nahuli ka ba? Anyway, but the point is, umaattend po kayo ng service, right? Sabi niya, ang ganda ng service, ang ganda ng preaching. But please, look at me. Yun ba talaga ang purpose ng service? Ang masiyahan ka lang? Naitanong mo ba sa paglabas mo sa service na to? Panginoon, nasiyahan ka ba sa aming pagsamba? Tingin po kay Pastor, kailan mo huling tinanong, Lord, napangiti ka ba namin? Lalabas na po tayo mamaya, mag-alas 12, lalabas na naman kayo. Naitanong mo ba sa Kanya, Lord, napangiti ka ba namin? Yun po yung isang prayer natin Sunday after Sunday. Na sana po dito sa pagsamba natin sa lugar na ito, hindi lang tayo nag-uubos ng oras. Yung iba dumadalo kasi sarado pa yung mall. Kasi walang mapuntahan, mas malamig-lamig dito kaysa labas. Kung ganun po ang ating ideya, may problema po tayo sa puso. Naalala ko po yung Genesis 8:20-21, and we know the story. Chapter 6 up to 20, ginunaw ng Diyos ang mundo. Sinave ng Diyos lang ng isang pamilya. And the first act of Noah ay mag-build ng altar. Pagkasabi pala ng altar. Oh, wow. Napawaw po ako dun. Grabe tong si Noah. Ang unang act niya ay magtayo ng altar para sambahin ng Diyos. Pagkatapos gunawin ang mundo. At siya'y naghandog, at alam niyo po, nung sunugin niya yung handog, ang sabi ng Bible, yung sacrifice niya, naamoy ng Panginoon. Pakisabi po, pleasing aroma. Tingin po kay Pastor. Pag ako po ay bibigyan niyo ng pahintulot na interpret ko yan, tingin po kay Pastor Joey sandali. Ang pagsambang ito ay nakatighaw, nakapawi ng galit na puso ng Diyos. Isang pagsamba ng isang lalaki. And his name was Noah. I pray na sa bawat linggo po na pumupunta tayo dito, ay mapasaya natin ang Diyos. Kahit sa kukunting meron tayo. Napaka-iksi ng oras na ibibigay natin sa Diyos. 2 oras lang. Baka 2 oras at kalahati. Sana hindi tayo nanghihinayang na binigay natin sa Diyos yun. Sana sabi natin, ang iksi-iksi naman ng service, dapat maghapon eh. Dapat mas mahaba ang ibinigay ko sa Panginoon eh. Minsan nga, naglakad ka na maghapon sa mall, hindi ka napagod. Dito, naupo ka lang, napagod ka pa, nainip ka pa. Ba't hindi ganun ang totoong mananamba? Ang totoong mananamba ng Diyos ay laging may kasayahan na sambahin ng Panginoon. Gusto ko pong hawakan niyo yung kamay niyo. Tingnan niyo po yung kamay niyo, maliliit na kamay. Sa susunod na 20 segundo, gusto ko pong ipalakpak niyo yan sa isang napakalaking Diyos ng may kasayahan. Bigyan niya po natin ng lugod ng Diyos. Pwede yung sumigaw actually. I pray today. Nakapagtumingin ng Diyos sa kalangitan, sasabihin niya, nandun yung mga anak ko. I'm so pleased the way they love me, the way they worship me. 2, bibilisan na po natin. God delights when wholeheartedly obey. As I have said, nagkamali po si King Saul.
Nakalimutan niya na mapakahalaga sa Diyos ng pagsunod. In Genesis 6:22, magkaiba sila ni Noah. Si Noah, sabi po recorded, Noah did everything just as God commanded him. It was recorded. Lahat ng pinagagawa ng Diyos, ginawa ni Noah. And the Lord was pleased. Pero ito namang si Saul, pakita natin, 1 Samuel 15 verse 10. Partially lang siya sumunod. Partial. Sabi po, now the word of the Lord came to Samuel saying, pakibasa natin, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me. Pakibasa po, and has not, sinabi po ng Lord yun. Sabi niya, hindi niya ako sinunod. Hindi siya sumunod sa sinasabi ko. Nakita po ng Lord and the Lord was great. Natutuwa po ang Diyos when we quickly obey God. Yung mabilis tayong sumunod sa Diyos. When we gladly obey God, masaya tayong sumusunod sa Kanya. When we humbly obey God, natutuwa po siya na mapagpakumbaba natin siyang sinusunod. Ang malaking tanong, Pastor Joey, ito ay malaking tanong, di ba? Why is obedience so pleasing to God? Naitanong niyo po ba, bakit Pastor Joey ang pagsunod masyadong malaking issue sa Diyos? Dapat may sagot tayo. Ang sagot po, John 15:14. Ito lang po ang sagot. 1, 2, 3. Pakibasa po. 1, 2, and 3. Yun po ang sagot. Because it proves that we really love Him. Wala akong magpuprove na mahal natin ang Diyos. Higit sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya po nung tines ng Diyos si Abraham sa pagsunod, di po ba inihandog ni Abraham yung anak niya sa Diyos? At nung gawin niya yun, grabe ang reaksyon ng Diyos. Genesis 22 verse 15, sabi ng Panginoon, because you have done this. Verse 16. By myself I've sworn, says the Lord, because you have done this thing. Ano po yun? Dahil sinunod mo ako. Dahil hindi ka natakot na sundin at ihandog mo sa akin ang anak mo. Hindi mo winidheld sa akin ang anak mo. Wow! The Lord was touched. Saan? Sa obedience ni Abraham. Sabi niya, by myself I have sworn. Kasunod nun, verse 17, sabi niya, blessing, sabi niya, blessing, I will bless you. Nature ng Diyos yun, ano? Pag natuwa ang Diyos, pakisabi po sa katabi mo, pag natuwa ang Diyos, kasunod ang pagpapala. Hindi pwedeng hindi. Pag natutuwa nga po ang Diyos, mas madaling sagutin ang panalangin natin. 1 John 3:22 says, ang sabi ng 1 John 3:22, whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandment and do those things that are, pakisigaw po, that are. Kailan mas mabilis sagutin ng Diyos ang ating panalangin? When we are pleasing to God. Mas mabilis po niyang sagutin. Nararamdaman ko po Holy Spirit touching the four corners. Please, pilitin ko pong matapos to. Number 3, I will ask Marlon to play the piano. I will close anytime po. God delights when we entirely trust Him. Wala akong kaluguran ng Diyos higit po sa pagkatiwalaan mo ng ganap. Tanong po yan Sabi niya, Pastor, bakit ang Diyos mahalaga sa kanya ang faith? Because faith, laging sinasabi ni Kuya Ed, ni Brother Eddie, Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Lagi niya sinasabi yan. Bakit? Because faith means total dependence on God. Pag may faith ka sa Diyos ka umaasa. And when Adam and Eve was created by God, kaluguran sila ng Diyos.
Pero nung sila'y sumubay, they step out of God's dependence, pakisabi po, God's dependence, into independence. Sa halip na tumingin sila sa Diyos, maniwala sila sa Diyos, pinakinggan nila ang tinig ng kaaway. Yun ang reason. This is the reason God has placed such high priority on faith. Faith is the only way we can come back into relationship with God. And that is God dependence. And that is faith. Kaya pag may faith tayo, doon nare-release yung limited capacity natin. By faith, we move from inability to His ability. Naalala niyo ba yung lalaking lumapit kay Jesus, humihingi ng himala in Matthew 8, verse 9, 8 and 9. Sabi niya, Lord, pagalingin mo yung alipin ko. Sabi ng Lord, halika, pupunta ako doon. Sabi ng alipin, Lord, wag na ho. I'm not worthy that you should come under my roof. Only speak the word. Nung marinig ng Lord yun, verse 10, tingnan niyo po yung reaction ng Lord. Basa po, when Jesus heard it, pakibasa po, pakisigaw po, namangha siya. Bakit? Hindi naman Hudyo to eh. Hintil to eh. Hindi to lumaki ng alam ang batas at kilala ang Diyos. Walang ganun sila. Malayo to sa Diyos. Pero yung magkaroon ka ng unusual faith sa magagawa ng Diyos, that is unusual. Kaya sabi niya, surely I say to you, I have not found such great faith. Not even in Israel. Kailan ho niyo huling napahanga ang Diyos sa inyong faith? At ang Lord po, faith pleases God. Di po ba si Abraham, Genesis 15 verse 6, nilabas ng Diyos, pinakita yung maraming bituin. Sabi niya, ganyan kasing rami ang magiging anak mo. Eh, baog yung asawa mo, tuyo na yung matres, matandang-matanda na, ikaw naman, matanda na rin. Pero sinabi ng Diyos yun eh. At si Abraham ay nakatingin sa Diyos. Pakisabi po, promises of God. Doon siya nakatingin, hindi doon sa kanyang sitwasyon. Hindi doon sa kanyang imposibleng kalagayan. Nakatingin siya sa salita ng Diyos. Yung pong kapatid natin na may lupus, nung nagpunta po siya rito, galing siya sa 50-50 sa ospital, kadi-discharge lang. Nagpumilit siya humakbang dyan sa mahirap na akyatan ng Music Museum. At umakyat. Inaakay ng asawa, mahinang-mahina. Sabi ko sa kanya, do you believe God for this miracle? Kay lupus po ang sakit eh. Wala namang gumagaling dun halos eh. And after, sabi niya, opo, Pastor, I believe God can do me. Kaya niyo yung himala, Pastor. Sabi ko, let's pray for that. Pagkatapos po siyang manalangin, may panalangin. After many weeks, bumalik na po siya. Wow, ang sarap pong... Genesis 15:6, balikan natin. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for his righteousness. Kaya sa bagong tipan, ang sinasabi, pakisabi sa katabi mo, the just shall live by faith. It is by faith. Why? Because that is the only way to please God. Kung may isang bagay na magbibigay lugod sa Diyos ay ang pananampalataya. Kung may isang bagay na masakit sa Diyos, pagdudahan mo siya. Numbers 14:11. Ang sabi ng Diyos kay Moses, dahil ayaw pumasok ng promised land, how long will these people reject me? How long they will not believe me with all the signs which I have performed among them? Pagdating sa bagong tipan, naulit na naman po yan eh. Matthew 11:20. Sa dami ng himalang ginawa ni Jesus, hindi naman nag-repent ang mga tao eh. Then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done because they did not repent. Nothing pleases the heart of God higit sa ating pananampalataya. 10 more minutes. God delights when greatly feared. Kung may isang bagay na nagpapalugod sa Diyos, ay ipakita natin sa Diyos na may pagkatakot tayo sa Kanya.
Deuteronomy 13 verse 4 says, "You shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His words." Psalms 147:11, "The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love." Kaya ako, masyadong ipinagmamalaki ng Diyos si Job eh. Job chapter 1 verse 8. Bakit? Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is none like him on earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil." Kung gusto po nating malugod ang Diyos sa atin, dumakad po tayo ng may pagkatakot. Panlima, God delights when supremely loved. Ang Panginoon po'y lubusang nalulugod pag naipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Psalms 91 verse 14, nabasa ko po yung salitang ito. "Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name." Sabi ko nga po sa inyo kanina, He feels things very deeply. Alam na alam ng Diyos kung mahal na mahal natin siya. Tingin po kay Pastor, I'm almost done. Alam din ng Lord kung nabawasan na ang pagmamahal mo sa Kanya. Oh! Alam mo niya, Revelations 2 verse 4. Sabi ng Lord sa talatang yan, "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." Tatagalogin ko po. Sa Tagalog, ganito po ang salin. Ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Alam po ng Lord eh. Kung nabawasan yung pagmamahal mo sa Kanya, alam po niya, nararamdaman niya. Alam ng Lord. Alam ng Diyos eh. Nararamdaman niya. Sabi niya, "Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind." Hindi po sinabi ng Lord, "Love me with, just love me." Mali ho. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Talagang dinidiman niya na mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Tapos sabi pa niya, "This is the first and..." Sinabi ng Lord, yung pinakamahalaga sa Kanya, ito yung importante sa akin. This is the main thing. Sabi ng Lord, this is the first. This is the greatest commandment. Sinasabi ni Jesus eh. Ito yung pinaka-importante sa akin. Kaya nung tinanong niya si Peter, "Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me?" Ay. Number 6 and 7, and I close. God delights when we continually thank and praise. Kagalakan po ng Diyos na makita na lagi tayong may awit ng pagsamba sa Kanya. Say amen. Sabi po, "I will praise the name of God." Pakisabi po, with a song. With a song. Nung sinusulat ko po yung title na nung song na yan, nasa puso ko kasi na I have so little. Ano man ang gawin ko, wala akong maibibigay sa Diyos na sapat. Kaya sabi ko, "Lord, it's so little that I do have, Lord. How can I thank you, Lord?" Minsan, mahirap antayan ang pagmamahal ng Diyos. I wanna hear namin. Mahirap arukin. It's hard. May isang bata sa tribo ang nagtanong. Tuturo po kasi yung misyonaryo ng pagbibigay. Giving. And he's teaching about giving. At may isang bata na nakikinig sa dulo. Pagkatapos magturo ng misyonaryo, ang tanong ng batang musmus, sabi niya, "Bakit ako na may maliit lang, with so little to give, ay magbibigay sa Diyos na lahat ng bagay ay siya ang may-ari?"
Ang hirap sagutin. Ang ano, God owns everything. Regardless how I try. But, nabasa ko din sa Bible, masking maliit na bagay ay tinatanggap ng Diyos. Say amen. Naalala niyo po ba yung 2 isda? 5 isda, 2 tinapay, tinanggap ng Panginoon at ginamit para pakainin ng 5,000 tao. Do you remember that story? What is the message? Ang inyong konti kapag nilagay mo sa kamay ng Diyos ay pwedeng maging sapat at maging pagpapala sa iba. With this little Lord that I have, all that I got, I promise to love you, I promise to serve you more. Tigil po tayo sandali. Minsan, kasi ang feeling natin, mabubuhay pa tayo ng matagal, marami pa tayong pwedeng gawin sa Diyos. Kaya minsan yung iba, patumpik-tumpik lang ng ginagawa sa Diyos. Nagkakamali po kayo. Walang assurance na mabubuhay pa tayo ng matagal at mahaba. Hanggat binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataong mahalin at paglingkuran siya, sana maibigay natin kahit yung pinakamaliit na pwede natin ibigay sapagkat karapat-dapat siya. Madalas po, narinig niyo po ako pag kinikwento ko yung asawa ko. Sinasadya ko po yun. Lagi ko sinasabi sa kanya, ikaw ang pinakamasarap magluto. At sabi ko sa kanya, natatandaan mo yung unang niluto mo nang bago tayo mag-asawa? Sabi, ano nga yun? Sabi ko, yung tinolang barbecue. Nasunog kasi, nakalimutan niya. Pag pinaalala ko yun, natatawa siya sa akin. Tapos, narinig niya ako. Sabi ko, ikaw ang pinakamasarap magtimpla ng kape. Sabi niya, 3-in-1 lang yun, di ba? Sabi ko, pero punong-puno ng pagmamahal. Pwede mo ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Ano po ang pakiramdam mo kapag lagi kang pinasasalamatan? Ano po ang pakiramdam mo when you're always appreciated? Always thankful. Alam niyo po ba yung may lupus kanina? Sabi ko sa kanya, huwag mong kalilimutan yung himala ng Diyos hanggat nabubuhay ka. Kasi ganun po tayo eh. Sabi ni Choice Spurgeon, isinusulat natin ang ating mga pagpapala sa buhanginan. Kaya pag umalon, nabura na ang buhanginan. Ayaw no yung anak niya na pagkaganda-ganda, no? Eh, nanganak na siya. Pero mas maganda yung ngiti ni Presi dyan. Tuwan-tuwa siya, panaiyak niya, hawak-hawak niya yung bata. Hindi po ba? Ito po ba? Pag ganitong himanaba, dapat 10 segundo lang ang pagpalakpak natin o dapat? Yun po ang problema natin eh. Gumagawa ang Diyos ang himala. Ay, nako. Sabi ng Psalm 69, 30 and 31, I will praise the name of the Lord God with a song and magnify Him with thanksgiving. This also shall please the Lord. Better than oaks are full. May request po ako. Tatapos na po tayo in 5 minutes. Gusto ko po kayong pumalakpak, huwag mo nang papalakpak, na nakataas po ang iyong 2 kamay habang kayo pumapalakpak. I promise to love you, I promise to serve you more. The congregation with this so little.
knows God delights when we prioritize His will. Kagalakan po ng Diyos na makita na inuuna natin yung kanyang kalooban. Tinuro ni Jesus, Matthew 6 verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. In Matthew 7:21, tinuro ni Jesus, hindi naman lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok ng langit. Yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Masyado mahalaga din sa Diyos yung kanyang kalooban. So pagka pinaprioritize natin ang kalooban ng Diyos, ay nabibigyan po natin siya ng kaluguran. Yumuko po tayo. Let's close in prayer. The best I can, Father, the best I know. I preach your word. May ginagawa ka po sa aming kalagitnaan. Naway itama mo ang aming puso. Kung may mali, kung may nakakasakit sa inyo, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng courage, Lord. Magtatapos po ako sa Luke 15, Sir. Magtatapos po ako sa verse na to. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Tayo po tayo. Pero may isang bagay na labis na magiging masaya ang Diyos. Ano po ang labis na magpapasaya sa Diyos? Ito po. Basahin po natin. 1, 2, 3. I tell you, there will be more rejoicing. Pakisabi po, more rejoicing in heaven over one sinner. Ano po ang point? God rejoices even more when those who are lost repent. Kung may isang bagay na magpapasaya sa Diyos ay makita ng Diyos na yung mga taong malayo sa Kanya ay lalapit sa Kanya. Yung mga taong nasa kasalanan ay magsisisi. People who are lost, people who are in sin. Gagawin nila yung pinakamainam to make right with God. Yun po yung nakakagulat po ang Diyos, ano? Yun ang nagpapasaya sa Diyos. Tingin po kay Pastor, when you repent, when you choose to reconcile yung sarili mo sa Diyos, sasabihin mo, Lord, gusto kong itama ang buhay ko. Gusto kong magsisi. Gusto kong iayos ang aking buhay sa inyong harapan. Believe me, it pleases God the more. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Pakitaas po ang kamay isang beses pa. Minamahal. Ito po ang nagbibigay lugod sa Kanya. Ang mahalin mo siya. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Ito pa po. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Pakitaas ang kamay. Ito ang nais ko, mithi ng puso ko. Manasapin mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalan ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Panginoon, sabay-sabay, ito ang nais ko, mithi ng puso ko. Manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo.
po ang Espiritu ng Diyos. Heavy anointing and glory of the Lord. Mga kalalakihan, pakisabayan niya po ako. Ito ang nais ko, mithi ng puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Iilingin ko pong makitaas ang ating mga kamay. Sabay-sabay po tayo. Ito ang nais ko. Bring it, Marlon. Lalabas po tayo sa service na ito. Ito lang ang ating panalangin. Sabay! Sabay! Ito ang malakas! Matibiyas! Manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko. Na manalangin, then we will proceed to the Holy Communion. Baguhin niyo po ang aming puso, even the desire of our hearts, Lord. Iukit mo ng malalim sa aming puso ang mensaheng narinig namin. Bigyan mo kami ng desire, Lord, na magdala ng lugod sa puso. Tulungan niyo po kami sa napakaiksi naming buhay sa mundong ito. Allow us to bring pleasure to your heart. Kaya mo ang aming puso ay hanap-hanapin ka ang iyong presensya. Ikaw na Diyos na nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Hayaan niyo pong hanapin namin lagi ang inyong mukha at maging kalungguran ka namin. Salamat po. The best I can, Lord, the best I knew, I shared Thy Word. But ito po'y hindi sapat sa aming kakayanan. Ikaw lang po maaaring mag-ukit nito sa puso ng mga nakinig at dumalo. But Lord, my faith, walang lalabas sa lugar na ito. Panginoon, na hindi mo hinipo ang puso. Lalabas kami lahat na may isa lang kaming desire, ang maging kaluguran po ninyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Ang maging desire mo ay ang kaluguran ng Diyos, hindi po yung desire ng isang taong hindi seryoso sa Diyos. If you are not serious with God, you will not say that. Only serious people
serious with the relationship with God can say that. When you are serious with God, walang problema sa iyo na sabihin yun. Sabi niya, Lord, magbibigay lugod ako sa iyo. I'm saying that because hindi po ito ang panahon na magbibiro tayo sa relasyon sa Diyos. Napakamapanganib po ng mundo. Mas magandang ano man ang mangyari, datnan tayo ng Panginoon na nagbibigay lugod sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Regardless what will happen to this world, wala pong kalugihan ang mga taong ang nasa ay bigyan ng kaluguran ng Diyos. Malakas na palakpak po sa Kanya. Isang beses pa po. Ito ang nais ko. May hirap puso. Bayan sa bibig mo. Maligay lugod sa'yo. Can you back up the words na sinabi mo? John 8:29. Si Jesus Christ po sa buong buhay niya, wala siyang desire kundi malugod ang kanyang Ama. Sabi niya, for I always do what pleases Him. Second Corinthians 5:9 and 10. Maging si Apostol Pablo, this is the ambition of Paul. We make it our aim, our goal to please Him. You see? Ang mga totoong seryoso sa Diyos, this is their desire. Dadako po tayo sa Holy Communion. Tatawagin ko po mga ushers habang gumagalaw ang Holy Spirit naway matanggap natin ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ang banal na hapunan ay ginagawa po natin every first Sunday upang gunitain ang napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pakitisubyo po ang tinapay. Ang tinapay ay kumakatawan, pakibigay po. Huwag po ng kanin. Ito po'y kumakatawan. Ang tinapay sa katawan ng Panginoong nabugbog at nasugatan. In Isaiah 53:5 and 6, He was wounded for our transgression and bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ang kanyang katawan ay nabugbog at sugatan dahil sa ating mga kasalanan. 1 Peter 2:24, lagi nating sinasabi, by the stripe of Jesus we are healed. Inaangkin natin na sa bawat sugat na tinamo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa libong sakit at hirap na kanyang dinanas, ang lahat ng iyon ay upang magkaroon tayo ng kagalingan. Ang aking prayer po sa bawat isa sa buwan ng Tiyon, Exodus 23:25, for your family, for your children, for your loved ones. Sabi po, tingnan yung kahalagahan ng pagsamba. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food. Talagang hindi mo pwedeng hiwalay eh. And I will take away sickness from among you. Panalangin ko po, iaalis ng Diyos ang sakit karamdaman sa ating tahanan. I wanna hear namin. And that is my prayer, and I pray that you agree with me. At ang prayer ko rin po, sabi ng Lord, I will give you a full lifespan. Ang prayer ko po ay bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay na kasyasya na magagamit natin para paglingkuran ng Panginoon. Na wanna hear namin. Meron na po ba kayong tinapay? Halos lahat. Pakitaas po yung may mga tinapay na para makita ko yung meron pang wala. Ipailan-ilan na lang. Ayan. Dinidistribute po. Sing the song, Joanne. Let's sing the song. I love you, Lord. I need you, Lord. I worship you, Lord, my God. You came to save me. You came to heal me. You came to set me free. I love you, Lord. I need you, Lord. I worship you, Lord, my God. You came to save me. You came to heal me. You came to set me free. Jesus, Jesus, it's your name.
your name. You conquered death and hell. You conquered death and hell. You conquered death and hell. Forever you're my king. Pakiulit po, I love you, Lord. I need you, Lord. I love you, Lord. I need you, Lord. I worship you, Lord, my God. You came to save me. You came to heal me. You came to set me free. I love you, Lord. I need you, Lord. I worship you, Lord, my God. You came to save me. You came to heal me. You came to set me free. Jesus is your name. Oh, Jesus, Jesus is your name. Name above all names. Forever. Forever you're the same. Jesus, Jesus is your name. You conquered death and hell. You conquered death and hell. You conquered death and hell. Forever you're my king. Taas po ang tinapay sandali. Inaangkin ko po ang kalusugan at kagalingan sa inyong mga anak. I rebuke sickness and diseases sa bawat tahanan. I rebuke diseases, anumang sakit mula ulo hanggang talampakan. And allow us to enjoy health and long and satisfied life. Ikaw po ang nangako, if we worship you and serve you, i-bless mo ang aming tinapay. Ialis mo ang sakit at karamdaman. Bibigyan mo kami ng mahabang buhay. Pakiangkin po ito para sa inyong pamilya. Pakiangkin po ito sa inyong asawa, para sa inyong mga anak, sa inyong sambahayan. Inaangkin ko po ang mahabang buhay at kalusugan sa kongregasyong ito. Mula sa aming pastor, Kuya Ed and Ate Dory, sa aming mga pastor, sa aming mga kapatid na misyonaryo, sa aming mga manggagawa at lahat ng workers ng church na ito. I claim long and satisfied life and healing in Jesus' names. Lahat po yung magsabi ng amen. Pakikain po ang tinapay. Hebrews 9:22 says, "For without the shedding of the blood, there is no remission for sin." Ang dugong natigis ng Panginoon ang dahilan kaya may kapatawaran. Tangyang dugo lang niya ang tumutubos. 1 Peter 1:18 and 19, tinubos tayo hindi ng ginto at ng pilang, but with the precious blood of the Lamb, as a lamb without blemish and without spot. Lumalabas po kayo ng inyong mga tahanan. Psalms 121 verse 8, inaangking ko po, lalabas at papasok po kayo ng inyong tahanan, ang proteksyon ng Diyos ay mananatili sa inyo. Today, I claim and I declare, the Lord will preserve your coming in and coming out from this time forth and even forevermore. I plead the blood of the Lamb. Inaangking ko that no weapon that is formed against you and your family and your people shall prosper. And every tongue that will arise in judgment, you shall condemn. Isaiah 54 verse 19. Takpan niyo po kami ng iyong mapulang dugo. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong proteksyon. Inaangkin namin ang iyong proteksyon. Salamat po. Inumin po natin ang Diyos. Thank you, Lord, for your protection. Thank you for the healing. Siguro, pakitaas po ang kamay. Binibless ko po ang kongregasyon. Pakitaas po ang kamay. Pagpalain mo po ang salita mong nalagay sa puso. Iukit mo po ng mamalalim. Tulungan mo kaming maipamuhay. Iingatan niyo po ang inyong mga anak. Bibigyan ng pabor. At higit sa lahat, tulungan mong malugod ka sa aming buhay. Lahat ng manggagawa, lahat ng workers, leaders, and partners of this church, I bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody will say and agree, Amen. Magandang tanghali po. Malakas na palakpak po sa Panginoong Diyos. To God be the glory. I love you all. Good afternoon. Tayo ay susunod sa Diyos magpakailan pa man. Amen po ba? At mamahalin siya ng lubos.
ko lang, Panginoon, sa'yo ay susunod lagi. Buong buhay ko'y alay. Buhay ko'y alay lang sa'yo. Ang mga kapatid